Ang ugat at pinuno ng pagnanakaw sa ating bayan ay walang iba kundi si President Marcos. At hindi gagalaw si Speaker Romualdez o si Saldico na walang pahintulot kay PBBM. Yung mga sinabi ni Atty. Baligod, may katotohanan yan. Kasi noon pa man, hindi pa man lumalabas yung mga Marines na yan. Karamihan ng sambayan ng Pilipino, yan na yung nakikita. Kasi paano ba naman, sino nga ba ang talagang makapangyarihan? Di ba si Pangulo? Sinong magpipirma? Sinong mag-a-approve para ma-release ang budget? Di ba si Pangulo? Di ba? Alangan naman hindi ko konsulta si Romualdez, si Saldico para ma-release yung budget na yan. Di ba? Ikukonsulta nila siyempre kay Pangulo. So ngayon, nagkabistuhan lang, kaya nagkalaglagan. Noon pa man, nung paglabas ni Master Sergeant Gutesa, may katotohanan yun, kaya takot silang ipaharap sa Senado, di ba? Pinasinungalingan nila, sinabi nila hindi credible at peke yung notaryo sa statement ni Master Sergeant Gutesa, tapos biglang nawala, tinago pala nila, di ba? Sabi nga ni Mike Defensor, tinago, pati yung pamilya tinatakot para bumaliktad lang si Master Sergeant Gutesa. Kumbaga nahawakan sa liig, di ba? Tapos, pangalawa, lumabas itong mga kasamahan, yung 18 retired Marines, di ba? 18 retired Marines yun. Taga-deliver din mismo yun, katulad ni Master Sergeant Gutesa, di ba? Pero ang nangyari, imbis na talagang ipatawag sa Senado, pinatawag sa NBI kasi sinupina pala, di ba? Siyempre yung director, appointed ni Marcos director ng NBI. So pinatawag sila sa NBI. Tapos imbis na ipaharap sa Senado, wala pa rin. Kasi nga ang mga loyalista nga na nagsasabi na kasuhan nyo kung may ebidensya kayo. Wala kayong ebidensya, tapos binibintangan nyo na magnanakaw yung mga Marcos at saka si Saldico, si Romualdez. Yun yung sinasabi noon. Pero may katotohanan yan. Kasi kung hindi sila takot sa tumitestigo na mga Marines na yan, ipapatawag nila sa Senado yan. Takot sila kasi alam nilang mabigat yung ebidensya. Ganun lang kasimple yun. Pero ngayon, yung mga sinabi ni Saldico na ito yung mga sangkot dyan, si Romualdez, Marcos yung mastermind, ganito ganyan, ang daming kongresista, may mga senador, di ba? Tugma doon sa mga sinasabi ng retired Marines. Hindi katulad sa sinabi nyo sa impeachment ni BP Sara na hindi tugma yung sinasabi ni Madriaga, tapos hindi rin tugma yung sinasabi ni Trililing, tapos yung sinasabi rin ng Niwi na Percival, hindi rin tugma yung bunganga niya. So yung mga retired Marines at saka si Saldico, tugma yung mga sinasabi katulad ng kay Gutesa. So saan ka maniniwala? Doon sa tugma o doon sa hindi tugma? Doon sa gawa-gawa o doon sa katotohanan na mismo sila yung taga-deliver, yung retired Marines? So alam na. Kaya lang naman nila napapanatili na talagang hayahay pa sila ngayon kasi hawak nila yung batas. Yan yung katotohanan dyan. Pero alam ng karamihang sambayan ng Pilipino kung ano yung katotohanan, kung sino yung mastermind, kung sino yung mga magnanakaw dyan sa kaban ng bayan. Napilit binabato sa mga Duterte kasi takot sila. Pag nakaupo si BP Sara bilang presidente, saka lang magkakaroon ng hostisya. Kaya doon sila takot, di ba? Yung mga ginagawa nilang mga ebidensya kay BP Sara, walang katotohanan. Kasi ang katotohanan, sila yung tunay na magnanakaw at takot sila kay BP Sara. Kasi hahatulan sila pag nakaupo si BP Sara. Yan yung katotohanan dyan. Kayo mga loyalista nga, ipaglaban nyo man yung katangahan ninyo. Nasa inyo yun. Wala kaming magagawa kung yan ang paniniwala nyo kasi siguro nakikinabang kayo sa kaban ng bayan. Mismo ngayong vlogger mga BBM, nilalaglag na ngayon si Martin Romualdez, di ba? Nung unang nagsiwalat si Saldico, nilaglag nila si Saldico, di ba? Tapos ngayon, medyo inimbestigan na si Romualdez, nagsalita na, nilaglag na rin nila si Romualdez, o di ba? Ngayon, pinupuri nila, pilit nilang pinapalusot yung Pangulo. Ganyan, katraidor din yung mga vlogger ng Marcos na yan. Pera-pera ang labanan. Yan yung katotohanan. Sa madaling salita, mga kupal yan.